Magandang umaga mga kapuso, ikalimang araw na po ng krisis sa Zamboanga City. At habang tumatagal ang bakbakan, nadadagdagan po ang bilang ng mga residenteng lumikas. Nabawi na ng militar ang isang eskwelahan, moske at barangay hall na ilang araw ding pinagkutaan ng MNLF Miswari faction. Para sa update sa sitwasyon doon, naroon live ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, ikalimang araw na nga, bagong araw at bagong pag-asa para sa lahat na ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng breakthrough dito sa nagaganap na krisis sa Zamboanga City. Maliban, Rhea, sa military action, siniguro naman ng mga otoridad na nagkakaroon ng peaceful means o paghahanap ng peaceful means at dialogo para tuluyang maresolba ang mga kaguluhan dito. Rhea, kahapon naging napakabigat ng firefight sa halos buong maghapon. Nagsimula yan pasado alas 9. Nagkaroon tayo ng bahagyang lull, dakong tanghali at nagpatuloy naman ng mas matindi dakong alas 2 ng hapon. At sa insidente nga yan ay nagkaroon pa ng sunog dyan sa barangay Santa Barbara. Yung nakikita nyo yan, tinamaan ng sniper rifle ang isa sa mga armored personnel carrier sa kabutihang palad dahil hindi tumagos ang bala at ligtas ang mga sundalong nasa loob. Ang pinakamahirap dito sa sitwasyon, Rhea, ay ang mga naiipit sa gitna ng bakbakan. And that's practically everybody dahil lahat ng mga taga rito apektado ang pang-araw-araw na pamumuhay. Walang makapagtrabaho, walang makapaghanap buhay, sarado ang mga eskwelahan, sarado ang mga basic services. At lumalawak nga, Rhea, ang pinsala sa bawat araw na nagtatagal itong krisis na ito. Karagdagang detalye sa isyong yan, panoorin po natin sa report na ito. Sa barangay Santa Barbara, nabawi na ng mga sundalong elementary school, moske at barangay hall mula sa mga rebelde matapos ang ilang araw nilang pagkupkub dito. Ang mga rebelde umatras patungong Lustre area at sa barangay Santa Catalina. Doon sumiklab ang sunog sa gitna ng putukan. Ang aling ito halos magwala habang nakikitang magdadalawang oras ang nasusunog ang bahay. Sabay sisi sa mga bumberong hindi pa rin dumarating. Pero kahit gustuhin mang rumesponde ng mga dumating na bumbero, di nila magawa dahil naiipit sa bakbakan. Nahirapan tayong mag-penetrate sa area kasi may mga sniper. Sa gitna ng hindi ordinaryong sitwasyon, nakamamangha kung paanong mano-manong nabuksan ng mga lalaking ito ang mga tubo ng tubig. Sa gitna ng mga nasusunog na bahay, di alintana ang walang tigil na barilan. Pero hanggang pagkagat ng dilim, hindi pa rin naapulang apoy na hindi pa rin matiyak kung paano nagsimula. Sa maghapong gulo, siyang nabihag ang nakatakas sa mga rebelde, kabilang isang dating pulis at ang kanyang anak. Sakripisyo ko ang buhay ko. Basta baligtas ko lang mga anak ko. Bukod sa siyam na bihag na nakatakas, 13 residente pa ng Santa Catalina na noong unay naiipit sa bakbakan, ang napilitan na ring lumikas sa tulong ng ilang pulis at sundalo. Naipit kayo ng ilang araw? 4 na araw lang kami dyan. Hirap ang kondisyon niya dyan sa loob. Hindi naman, mayroon naman kaming pagkain. Pero pag nagbabakbakan, paano kayo? Wala, nakaupo lang kami, nagtago lang sa baba. Ang ilang tindahan namang nagbukas ng maaga, agad ding nagsara. Gayunman may mga nagtinda pa rin sa palengke ng Zamboanga para mabawi ang lugi at hindi mabulok ang mga pambenta. Ang problema, wala ring namimili dahil walang kita ang maraming residente. Benta namin mura na. Lugi! Lugi na, bulok na lahat ang benta namin. Hindi mamatay sa gera, mamatay sa gutom dahil walang pagkain. Nakapaghanap buhay ba kayo? Hindi na kasi biglang nagkakagulo, nagsasarado. Sarado rin ang maraming bangko kaya mahaba ang pila sa mga ATM na mabuti na lang at may pera. Gayon din ang City Hall. Napilitan din magsara ang Zamboanga City Medical Center kaya patuloy ang operasyon ng Western Mindanao State University bilang Satellite Emergency Response Unit.